Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Tita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng kasambahay na nabulag at minaltrato ng kanyang amo na si Ginang LV Vergara ay mas marami pa ang napaggalaman ng mga senador na hindi kanais-nais na karanasan nito sa kanyang mga abusadong amo na sina Pablo at Franz Ruiz na taga-Occidental Mindoro. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para masaging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mas uminit pa ang pagdinig sa Senado dahil sa napag-alaman ng mga senador na hindi kanais-nais na karanasan ni Ginang LV sa abusado nitong amo. Ayon pa kay Ginang LV, pinaluhod di umano ito ng kanyang amo at kinaladkad gamit ang kanyang buhok. At hindi lamang yon, pinubuhusan pa di umano ito ng kumukulong tubig ang kanyang mga kamay kahit wala naman itong ginawang masama. Ngunit hindi naman natinag ang mag-asawang Ruiz dahil may kamag-anak di umano itong pulis na di umano'y nananakot kay Ginang LV Vergara para hindi ito magsumbong dahil pang nagsumbong ito ay tiyak na dadamputin at ikukulong niya di umano si Ginang LV. At dahil nga sa balitang ito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sana'y hatulan ng bitay ang mag-asawang Ruiz ng Grabe mga kaibigan. So bagay mga kaibigan, hindi naman kasi pang makatao yung mga pinaggagawa ng mga amo na yun. Pero yun naman, mga ganong klaseng trato pang makatao pa ba? Talagang ibabas yun ng mga tao mga kaibigan at ito nga, sinisigaw sa kanila. Bibitahin daw sila. Mabigyan ng hustisya ang ginawa nila kay Ginang LV. At ayon pa sa kanila, President Marcos, nananawagan po kami sa inyo na sana po ay mabigyan na ng hustisya ang ginawa nila kay Nanay LV. Di na makatao. Grabe na ang pang-aabuso nila, President Marcos. Dapat bitay ang hatol ng mga demonyong amo na yan. Diyos ko po, grabe, wala talagang mga puso sila. Kaya dapat talaga silang maparusahan ng bitay or habang buhay na pagkakulong. President Marcos, nananawagan po kami sa inyo na sana po ay mapadali na ang hatol ng mag-asawa na walang puso. Nakakaiyak ang nangyari kay Nanay LV. Sana mabigyan na ng hustisya yan. Walang hiya talaga ang ganyang amo. Kailangan talaga bitayin yan para bigyan ng leksyon ng ganyang amo. Para hindi na gawin yan ng ibang amo. Kahit saan ka pala, may mga hayop. Hindi lang sa ibang bansa, pati dito yun ang masakit. Masakit nga rin mga kaibigan, kapwa Pilipino pa eh. Hindi nila iniisip na tao din yung ginagawa nila. Kung trato nila para mga hayop lang eh, no? President Marcos, dinggin mo po sana ang hinaing ng taong bayan. Sana po ay mabigyan na ng hustisya ang mga walang puso at kaluluwa na yan. Grabe ang sama-sama nila at napakasinungaling pa. Klaro pa sa sikat ng araw ang kanilang pagsisinungaling. Napakawalang puso talaga. Ibitay na yan. Yes, sir po. Meron po mga injury na pwedeng mangyari sa katawan, lalo po medyo malakas yung tama at napunta siya sa parting mahina, yung weak spot ng katawan po. Nag-MRI ba kayo? Nag-X-ray? Yung sa akin po sa ulo po, Sa meron man ulo. po. Meron po kaming nakita sa CT scan.
Okay. So ano, nakita niyo po sa CT, babalikan ko yung mga ibang internal organs. Sa Yes. CT scan, with the permission of Senator Jinggoy, sa CT scan, ano po? Sa ulo, sino po magsasalita? Ako po. Okay, go ahead. So meron po siyang tinatawag naming old or healed fracture sa right side ng body. You found some injuries according to the results of the MRI. Am I correct? Yes pa. Sa madaling salita mga kaibigan, talagang malakas yung yung ginagawa sa kanya mga kaibigan. Pero yung magkrakrak yung bungo, malamang inuntog-untog ng malakas yun. That was due to Trauma. trauma. Mhm. What else? Yun lang po yung ano namin. Kasi meron po kami nung una, 'di ba? We discussed that hindi po pantay yung mukha niya. Yes, So we requested for a CT scan just to confirm if there are some findings on the bones. Kasi po, kung matagal na po to, hindi natin makikita po and sa indeed labas. there was. Yes, there was. That was only due to trauma. Trauma po. Ibig sabihin, pinalo, ginudnud yung ulo sa pader. Pwede Pwede rin ganun, pa. di ba? Yes pa. Alright. Pwede rin pong blunt instrument o Pwede pong blunt instrument. Pwede pong aksidente rin. Pag na-aksidente siya din ng araw, pwede rin pong makita yon. So, basta trauma po. Was the damage so severe that it cannot be rehabilitated? Usually po yung ganitong klaseng fracture, konti lang naman po yung konti lang yung kanilang effect dun sa activities of daily living. So, the most is medyo tabingi lang ang mukha nila. They can usually... What about the brain? Can the brain be affected? Pag medyo mababa po yan, usually hindi po. Apa. Manang LB, nakaambang ipalabas ngayon sa pagdinig na ito at makikita ng nakakarami ng maging ng sambayanan ang iyong x-ray sa ulo. So ito ay pribadong medical document na maaring sabihin mo wag ipalabas o maaari ka ding sumang-ayon kung gusto mong ipalabas sa pagdinig na ito. So sang-ayon ka doon, wala kang paghuhunos dili na ipapakita yon sa pagdinig na ito. Gusto ko pong ipakita po sa mga manonood para Makita nila, opo, maunawaan. para po makita nila, Para malaman kung ano ginawa sa inyo. para makita po ng mga katulad ko na sa bahay. Okay, salamat po. Doktora Oloroso, yung bang kagaya ng sinabi ni Dr. Kabungkal, hindi na-deform lang yung kanyang skull, yung kanyang bungo, pero yung ba ay nakaka-apekto rin sa nerve sa mata? Your Honor, yes po, pwede po, no? Kasi pag severe po ang fracture, no, po pwede po madamay yung globe, yung pinakabilog ng mata, no? Actually, yung left eye niya po, Your Honor, ptysis po siya, meaning nag-shrink siya, no? Ang cause po niyan po pwede pong nagkaroon ng previous injury before, previous trauma, kaya siya nabutas o kaya siya nag-shrink, no? Alin ba ho nabutas? Yung left eye niya, meaning kaya po siya nag-ptysis po, pwede pong nagkaroon ng injury talaga, Your Honor, po pwede po yun. Nakapagdulot din, nakadagdag doon sa pagkabulag ng kanyang kaliwang mata. Po pwede po, Your Honor. Ang tama ba ho, Left, Dr. Kabungkal, sa Talagang bitay dapat talagang hatol ng mga to mga kaibigan, ano. Grabe. kaliwang bungo o sa kanan? Kulang na lang ipatay nila yung tao, no. tapos Sa CT scan po natin sa kanan po. Kanan daw. yung kanan din po, Your Honor, Bulag din yung kanan. ay hindi po siya bulag, pero yung vision po niya ay light perception na lang, parang halos pabulag na po, Your Honor. So, Category 4. nakakakita pa ng ilaw. Ilaw na lang po ang nakikita niya, Your Honor. Maisasalba pa ba ho yun? Your Honor, as of now, mahirap po yung proseso, no? Kasi napakadami po niyang injuries. Maliban po dun sa lens niya, yung cataract, pati yung kristal, pati yung likod na bahagi ng mata niya, yung parting retina, may problema rin po, no? Mayroong pagdurugo doon. Hanggang Opo, may vitreous hemorrhage po siya, Your Honor, sa right eye. napapahupa naman ho yung pagdugo, di ba? Usually po, pagka ganyan, inoopera po talaga yan. So, may posibilidad pa hong maoperahan? Kaya pa hong maoperahan? Kaya pong operahan, pero Your Honor, kasi depende po yan sa kakayanin ba ng, kasi ang vitreous hemorrhage, Your Honor, nasa likod siyang parte ng mata, no? Saka ito ang pinag-uusapan natin, yung kanang mata. Kanan na po, yung left po, wala na po talaga. Ito nga yung napokpok na sinasabi ni Dr. Kabungal. Kung napokpok, ito yung may trauma. Opo. So, kaya pa yon. Pwede po, pero napakahirap po ng surgery at
poor prognosis pa rin po, maliit pa rin po yung chance na makarecover yung mata. Ikaw ba ay may pinukpok doon sa may bahagi ng tenga sa iyong kanang bahagi ng sentido sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang ganon? Ito pong tainga kong kaliwa. Panay suntok po ng amo ko. Kaliwa. Opo. Pero ito Taka na kumukulog dugo ko sa mga ganitong klaseng amo. Mga kabwisit eh. pinapakita damage dito ay sa kanan. Sa kanan, wala Palaban-laban yan tapos susuntukin sa tenga. naman. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Anong banyo nyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yon? Na makinis ba yung pinaguntugan? Finish po. Finish. Opo. Finish. Ibig sabihin ng finish, palitada ng simento, hindi naka-tiles. Hindi po. So magaspang yon. Opo. Laging ginagawa sa yon. Opo. Dugo, dumudugo ka pag hinahataw ka. Opo, dumudugo po. So, Pag inuuntog nila ako sa may CR. Di Hawak na sa tao sa tumawag, buhok? mga kaibigan. Opo. ilang tao gumagawa sa nun? Asal demonyo na yung mga ginawa nila. Isa lang po, yung amo kong babae. Ano yan, habang Dapat lang talagang bitahin itong mag-asawa na itong mga kaibigan. Hindi pang makatao yung mga pinaggagawa nila sa tao na yun. naglilinis ka ng CR? Hindi po. Minsan po, pag mainit ang ulo. Ba't ka naman nasa CR? Tinatsyempohan ka sa CR? Hinihila po ako. Dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo. O hindi ka naman inuuntog sa lababo, sa... Minsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Ayun, lababo, medyo makinis yun at medyo may anggulo yon, may edge yon, matalas-talas yon. So, Matalas-talas po. yung sa ilong mo, bakit lumalabas dito sa larawan? Pwede ba ilabas ulit natin, doktor, yung sa harapan, technical? Tumatabingi yung ilong mo yun dito sa larawan dito sa bungo. Ikaw ba inuntog din sa ilong? O sinuntok sa ilong, hinataw? Ano nangyari dyan? Sununtok po. Suntok lang yan. Opo. Sino sumuntok? Yung pong babae. Ano yan, may sing-sing o yung kanyang kamao lamang? Kamao lang po. Ilang beses? Ano natatandaan mo? Hindi ko na pong tanda kung ilang beses. So parate. Opo. So pag inahataw ka, inuuntog ka sa banyo, sinusuntok ka rin sa ilong. Opo. Oho. Hindi mo na matandaan. Dumugo? Yung ulo ko lang po ang dumugo. Yung ilong, Hindi po. pero Laang. ramdam mo yung kusa na lang gumaling. Opo. Nahirapan ka huminga. Minsan po, mahirap. Oh, medyo nga tabingi kaunti yung iyong nose bridge. Eto sa kaliwang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may arrow dito, hindi mo naman nakikita. Sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, tama, yung hinahawakan mo. Yung suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi. Opo. So yung ginagawa sa'yo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ng suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. So iisang insidente yan na ginagawa o sabay-sabay o malimit gawin sa'yo. May limit po, may limit. Kaliwa kanan. LB. Parehas po, kaliwat kanan. Anong ginawa? Tinadyakan, hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po, hinila po ko sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak Opo. saan ka hawak? Sa buhok po. So paano tinamaan yung iyong lulod? Nagasgasan po. Nagasgas, hindi hinataw, hindi hinampas. Hindi po. Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko, sa kamay, daliri. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo. Medyo, opo, kahango ko lang po sa kalan. Nagluluto ka, nagsasaing ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So pinakuluan 'yon, kumukulo, sino nagbuhos sa'yo? Yung kasama ko pong katrabaho. Siya ang nagbuhos. Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Ogi po. Anong pangalan? Ogi. Ogi. Nandun pa yon? Iniwan mo yun doon sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon.
Kasama ba yun sa iyong sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuhos sa'yo sa kamay, Opo. hindi sa muka? Hindi po, sa kamay lang po. So, ginawa naman niya. Opo. So, natural, yung iyong kamay, dalawang kamay, isang kamay. Paras po. Parehas, natural, yan, mapapaso yan ng masakit. Anong ginawa mo na nun? Binigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Ang ointment, siguro. Opo. Gumaling naman. Binigyan ka ng amo mo. Opo. Wala na kayong presentation, doktor? Wala na po. Mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay nakaabot sa inyong kaalaman. Hepe, Good morning po, Mr. Chair. Lahat po na narito ngayon. you're still under the same oath. Hindi mo nakarating sa inyo? Wala po, Your Honor. Kahit isang incident simula noong 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman. Wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung aming investigator, this officer, tsaka WCPD po. Wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang women's desk? Yung pong time po niyon Silis. Sergeant Bacani po, Your Honor. Pero noong 2020 hanggang 2023, nandun na si police officer ba tawag, Maria Elisa Palabay, nandun na siya? Nandun na sa tanggapan ninyo? Yes, Your Honor. Nandun ka na rin? Iba pa? Nasa lang po ako doon, Your Honor, itong May lang ng 2023. So doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay, pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, hindi ito na blatter ni minsan. Wala po, Your Honor. Pinatutuhanan mo yon, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni minsan si LP Vergara? Nung first time ko po siya nakita, Your Honor, is January 2020. Yun po yung kinuwento ko po last hearing na after namin magpagasolina ng mobile sa tapat, bumili po ako ng prutas sa kanila. Kaya ko po nalaman na siya si LB kasi po tinawag po ni Franz na LB po, pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo na si Mrs. Franz po. Ilang isang alagad ng batas, hindi Todo lihis mga kaibigan, sisinungaling ba naman yung tao naman kung wala ang ginagawang masama naman kaibigan naman. hindi ba siya Grabe. humingi ng tulong sa iyo at kung nangyari yon, ikaw ba ay nagkaroon din ng katugunan? Hindi mo ba nakikita na medyo siya ay nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng kakampi o magsumbong? Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong LB, nakaharap mo si Ma'am Lisa Palabay, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Yung pong nandun na po ako sa loob, biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, nabili siya ng prutas. Hindi ba yun? po. Ilang beses na kayo nagpangita? Basta po, lagi po yan pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ako. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, o palagi? Linggo-linggo? Marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo, tinataasan niya po ako ng boses. Sa madaling salita mga kaibigan, yung Lisa na yun, sinungaling. Hugas kamay ang... Hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi Pulis pa man din mga kaibigan, ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido, dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. At yun na nga mga kababayan,
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.